Oy! Nagkakahamunan! Hinahamon ni Congressman Pulong si Secretary Junvic Rimulya ng isang hair follicle test. Kasi sinabi yata nito ni Junvic Rimulya na addict si Congressman Pulong. O ito ngayon, sinabi ni Congressman Pulong magpa hair follicle test sila at isama na ni Junvic yung kanyang amo sa Malacanang at ang pamilya nito para matapos na lahat. Si Congressman Pulong, by the way, 2 beses na nagpapa-hair follicle test sa challenge ni Migs. Oo, dati doon sa sa pagkandidato sa pagka-congressman sa Davao at yung nauna pang challenge. 2 beses na nagpa-hair follicle test. Ang reklamo ba nga ni Congressman Pulong, nakakalbo na siya sa hair. Ito ngayon, kakasaba sa challenge yung nagtawag na adik. Dahil yung mga tumatawag na bangag si Marcos, challenge sila si Marcos na kung hindi ka bangag, magpa-drug test ka. Di ba? Yung mga tumatawag sa kanya ng bangag na sinasabihan na sila daw yung bangag. Di challenge sila si Marcos na magpa-hair follicle test. Ako ha, in my own personal opinion, whether it is true or not that the president is into drugs, the best way for him to prove that he is not is to undergo a hair follicle test. And it should be transparent. Hindi dapat mahuhokus-pokus katulad ng mga nangyayaring proyekto ng bayan. Dapat klarong-klaro. Paano? Kakasaba kayong mga kayo? Kay Congressman Pulong? Paano yan? Yung mga ordinaryong empleyado nagpapadrug test taon-taon. Tapos ang Pangulo ng Pilipinas at ang mga miyembro ng kabinete, hindi. Ibang klase ito si Erwin Tulfo. Mag-move on na lang daw tayo sa flood control. Ayop ka, boy. Hindi naman daw umiikot sa flood control ang buhay natin. Ulol! Isa ka sa sino pinagsususpetsahan na nakinabang sa flood control kaya ayaw mo ng pag-usapan. Huwag mong sabihin na inimbita mo yung 18 Marines tapos hindi sila pumunta. Pumunta sila. Hindi mo isinalang kasi hindi naman pagdinig yung ginawa mo. Ang ginawa mo parang press con lang. Parang meeting lang ninyo. Huwag niyo naman lukuhin masyado yung taong bayan. Hindi tayo dapat mag-move on sa flood control na yan. Hindi dapat huminto ang investigasyon na yan. 1 trilyon ang ninakaw. Maraming tao ang namatay dahil dyan sa mga baha na hindi na control ng flood control na yan. Tapos sasabihin mo, hindi umiikot ang buhay natin dyan. Ina mo, leader ka ba ng bansa? May pagmamahal ka ba sa bansa? Hindi natin pababayaan yung ibang mga usapin, pero hindi natin ihinto ang pag-alam sa katotohanan kung sino-sino talaga ang mga nakinabang dyan sa pagnanakaw na yan na babayaran pa ng ating bayan hanggang sa kaduluduluhan ng ating mga kaapu-apuhan.